totoo lang. Ang masigang musika na ito ay maihahambing sa hatawan ng magkahalong West African drum beats at Brazilian samba. Hango sa musikang banyaga, pero Pinoy na Pinoy. Likha ng mga taga-Tondo. Nakakaindak. Nakakagising. Nakakabuhay ng dugo. Bawat bayo, bawat nota, bawat tagundong. Ang lahat ng ito para sa paghahanda sa nalalapit na tagisan ng iba't ibang ribok. Isang linggo bago maganap ang mga pagdiriwang para kay Nuestra Señor de Santo Niño, ang musmus na patron ng iba't ibang parokya ng Tondo at ibang bahagi ng bansa. Sila ang miyembro ng Tribo Modelian, champion ng isang taon sa taon ng Patimpalak. Ngayon, 5 araw bagong pista, puspusan ng kanilang pag-iensayo para di maagaw sa kanila ang trono. Ang 12 anyos na si Ronel o Oneng, ang pinakabatang tambulero ng Tribo Modelian. Kadya niya sa kanilang bahay ang 3 pang pinsan ng mga tambulero rin. Natural na ang paglikha ng musika ng magpipinsan, lalong-lalo na kay Oneng. Nananalaytay na kasi sa kanyang dugo ang pagiging musikero. Eh si tatay naman daw ang hahataw. Bago ha? Uno pala eh. Bago. Tumira ka na. Nakikita ko sa... Pero ang tunay raw na impluwensya ni Oneng ay ang kanyang lolo. Dekada 60 pa nagsimulang tumugtog ng trombone at drums ang lolo ni na Oneng na si Kadomeng para sa grupong Explorer 17, banda musiko nung araw sa Tondo. Natatawa ko na nabiligayan ako para kung nakikita ang lolo nila. May dugo eh. Lalo na yan, pinakamalit sa lahat. Ay palakpakan ng tao pagkadagdag dyan ako. Nasa sulok ko, tuwa ako umiyak. Apo ko yan. Sasabihin ko ganun. Tapos tumutulo na luha ko nun. Tutok sa pag-iensayo si Oneng, maging sa kanilang bahay. Nakatutulong ang kaunting kinikita ni Oneng mula sa pagiging tambulero. Kaya naman inaaral at pinaghuhusayan ang pagpalo nito para manalo sa kompetisyon. Patambay-tambay lang siya noon kapag nag-iensayo ang Modelian hanggang sa naging tagahatak ng drums tuwing parada. Anong naisip mo na nakita mo pa-practice sila? Parang gusto ko na rin po. Oo. Bakit mo ba gustong tumugtog din? Kasi po kasi pag tumutugtog Masaya. naliliba ako. Pag hindi mo magdamag yan, hinahanap namin yan. Nakita namin nandun sila di nagpa-practice. Okay lang yan. Okay lang yun. Huwag lang sa mga barkadang bisyo. Huwag kalokohan. Ay naku, Musika na lang. huwag lang. Di nalalayo sa kalye ni na Oneng ang bahay ng kanyang kabandang si Chokoy, dibdiba ng kanyang pagiging seryoso sa pagtambol. Tunayan, sa sobrang seryoso sa kanyang pagtatambol, nakuhang ipagpalit ni Chokoy ang kanyang mga lapis at libro sa beater o sticks at tambol. Saya po parang pamilya na din po sila sa akin. Pero kung si Oneng ay mukhang bihasa na, si Chokoy naman aminadong nahihirapan. Sa bilang po, hindi ko makabisado yung tugtog. Bakit? Sige, sample mo. Ito po parte. Nalilito ka dun pagka... Siyempre nagalit.
Pero parang wala akong nagawa eh. Sabi ko, sa isip-isip ko, magsisisi ka bandang huli. Kasi mas pinili mo yan, hindi naman habang buhay yan. Ang edukasyon, habang buhay mo hanggang sa pagdadamo, dadalhin mo yan. Ngunit ngayon pa lamang, dala-dala na ni Chakoy ang responsibilidad na patunayan sa mga magulang na tama ang landas na kanyang pinili. Dahil sa darating na pista, nakasalalay sa kanyang ensayo ang kapalaran niya at ng kanyang grupo sa araw ng parada. Kung kaya ni Naon Chakoy, naisip ko, malamang kaya ko rin ito. Gaano ba naman kahirap pumalo ng tambol? Hindi naman siguro komplikado ito. Ito kung tawagin ito yung matador. Matador. Sinubukan kong makipaghatawan sa defending champion na Modelyan. Sa mga susunod na araw, sasama ako sa kanilang ensayo. Pero sa unang paghataw pa lang. Turuan mo siya ng ano. Gini yan? Kanan.